Taurus, tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayon pagdating sa work and money. Tignan muna natin yung energy mo. Energy po, spirit guide ni Taurus. We have Ace of Cups. So, very overwhelming ang nararamdaman. Overwhelmed ka ngayon. Masaya din yung iba sa inyo. Oo, masaya rin yung iba sa inyo ngayon. Parang madaming in-offer sa'yo. May mga offer sa'yo dito. May mga new opportunities. Meron kang mga new opportunities na kino-consider. Ang ganda ng energy. Ang daming blessings sa life mo ngayon, Taurus. Nag-uumapaw siya. Yung iba lang sa inyo, di ba, pag nag-uumapaw nga yung blessings, di ba pag nag-uumapaw yung isang bagay is nasasayang. So, yung iba po sa inyo, ganun ang nangyayari. Kasi pwedeng hindi ninyo na ma-handle lahat nung na opportunities, nung blessings na yun, kaya yung iba nasasayang na lang. Tignan natin, okay? Ano ba yung sitwasyon pagdating sa kaperahan, pagdating sa work? Kuha lang tayo dito. Or ano bang kinaka-stress mo ngayon? Six of Cups. Six of Wands. Nine of Coins. Okay. Ang kinaka-stress mo dito, meron kang isang kaibigan, Taurus, na kasama mo tong taong to, nung naghihirap siya. Nung umunlad-unlad na yung buhay ng taong to, nagmamalaki na sa'yo. You know, sobrang genuine pa naman ng pinakita mo sa kanya na happy ka talaga pagdating dun sa achievements niya. Na tinulungan mo siya, na wholeheartedly naman yun. Kaya lang kasi ngayon parang ayun, wala, yung tao ba na to wala ng oras. Ni Haniho, hindi ka na magawa. Hindi na magawang kausapin ka, ganyan. Parang nakalimutan ka na. So, yun yung ikinaka-stress mo. Hindi naman dahil sa naiinggit kay. Kasi nga, sa'yo din mismo maraming blessings na dumarating sa'yo. Kung hindi lang na naisip mo lang na ganun ba talaga yung mga tao pag successful na, hindi na namamansin. Ayan, medyo masama lang yung loob mo dito, pero hindi ka naiinggit. Pero ayun, siguro you should let go. Baka lumapit ulit yung taong to sa'yo kapag namamroblema na ulit siya. Taurus, ayan. Tignan natin. Okay, work naman. Kamusta ba sa work? Queen of Cups. Two of Swords. And we have Ace of Swords. Okay, actually wala man akong nakikitang problem dito pagdating sa work. More on decisions lang to eh. Ayun nga, baka may ino-offer din sa'yo. Ibang trabaho. Meron ka ng current job, meron pang ino-offer sa'yo. So, pwedeng naguguluhan ka lang dito kung ano yung tatanggapin mo. Pero alam mo po, huwag mo na kayong umalis dyan sa work ninyo kasi ayan o. Merong malaking opportunities na naghihintay sa inyo. Pero kung kayo naman ay decided na, 'di ba? Kunwari, pinipili nyo yung bagong trabaho, nakakaramdam naman kayo ng peace of mind dyan. So, i-go nyo na rin po. Wala namang masama. Basta kung saan kayo nakakaramdam ng peace of mind, yun po yung sundin ninyo. Yun yung puntahan po ninyo. Para di kayo magsisi. Tignan natin. Okay. Issues po sa work. Tignan naman natin issues sa work. We have the Chariot. Iba lang sa inyo siguro ang issues ninyo babiyahe pa kayo. Matagal yung biyahe. Mahaba yung biyahe. Ayun, lagi kayong puyat. So, more on sa biyahe, dun pa lang, pagod na kayo. Hindi nyo ba kayang humanap ng ng parang boarding house or hindi nakakayanin? Kasi, parang dun pa lang mauubos na yung yung budget mo, yung kinikita mo. So, for some of you po, ayun, doon kayo nahihirapan. Siguro kaya nagdadalawang isip yung iba sa inyo kasi kung meron kayong family dito, hindi nyo na sila naaasikaso, hindi nyo na sila naaalagaan kasi nga po, ayun, parang madilim pa lang talaga. Bangon na kayo po, pasok na kayo sa work. Uuwi kayo dito, madilim na din. Madilim pa din, 'di ba? Yung tipong ganun. So, ayun, parang nawawalan kayo ng social life. Yung iba sa inyo, yun yung nagiging problema po ninyo. Parang kasi yung pagkakaroon mo ng social life is to keep you sane. Tingnan natin. Okay, pagdating naman sa opportunities na paparating sa trabaho. Five of Cups. May pinanghihinayangan kayo dito. Hindi ko alam kung pinalagpas nyo na yung opportunity. Parang ngayon nagsisisi na yung iba sa inyo. Ba't pa kasi pinalagpas ko pa yung opportunity? Ayun na, ino-offer na sa akin. Ayan.
Siguro nga talaga, no, yung iba sa inyo, yung inyong root chakra, hindi siya balance. At saka yung throat chakra ninyo. Parang hindi nyo ma-express kung ano ba yung gusto nyong sabihin, kung ano ba yung gusto ninyong gawin. Parang lagi may humahad lang. Yun yung feeling ninyo. Check natin pagdating naman sa pera. Kaperahan naman po, ano ba yung issues? May hinihintay kayo dito. Ayan. So, ano to meron bang utang sa inyo yung family ninyo? Parang more on hinihintay nyo na lang na magbayad sila. Ayan, parang hindi nyo na sila sinisingil. Pero lagi kayo nagkakaharap-harap ha. I mean, madalas kayo magkita-kita ng mga family members mo. This could be your kapatid or sabihin natin, yes, kapatid mo, ganyan. Baka nanghiram ng pang tuition ng anak, ganon. Hanggang ngayon, hindi pa rin po binabayaran. So, hindi mo alam kung sisingilin mo pa ba or what. So, yun yung parang issues ninyo dito. Ikaw yung naiilang. Kasi nakikita kayo Di mo alam kung sisingilin mo ba or hindi. Tapos yung iba naman po, ayan, kung may hinihintay kayo ditong big amount of money, maano na po yan sa account nyo. Parang doon na siya dediretso. It's either sa e-wallet ninyo or sa bank account po ninyo. Opportunities po na paparating spirit guide for Taurus. Opportunity po na paparating for Taurus. We have Ace of Wands. Travel ito. More on travel nga. Okay, ma-approve yung visa ninyo. Meron ba kayong visa na inaayos dito? Ma-approve po siya, Taurus. Oo, travel to Kung meron naman kayong kinakaharap, yung iba po sa inyo, may kinakaharap kayo dito na kaso, ganyan. So, papabor po yan sa inyo. Kayo po yung mananalo dito. Tignan natin ano pa yung energy. Iba pa pong energy spirit guide for Taurus. Iba pa pong energy for Taurus. We have Cat. Take care of yourself. Trust that if you do, you'll always land on your feet. Kaya nga po, balance nyo talaga yung mga chakras ninyo para kung ano man yung gagawin ninyong decision dito, napag-isipan nyo po talaga at hindi nyo po pagsisisihan. 'Di ba? No regrets kayo. Yun yung pinaka-importante. Kasi ito, nagre-regret yung iba sa inyo Dapat no regrets tayo lagi. Kahit saan mang aspect ng life natin. Mahirap kasi yung madami tayong what ifs. Hindi tayo talaga makakatulog kapag ganyan. Tignan natin, kaya dapat wala kayong pinagsisisihan sa mga ginawa at gagawin po ninyo. Transformation. Sabi dito, don't be afraid of the unknown. O, diba, natatakot yung iba sa inyo kasi change is a natural order of things. So, pagbabago. Hindi dapat talaga natin masyadong kinokontrol yung mga bagay-bagay sa life natin. Sabihin natin, kung meron dito, meron kayong nagugustuhan, tapos gagayumahin nyo. Example lang yun ha. Hindi pong ganun ba? O kaya naman, meron kayong gustong makuha, magbabayad kayo ng malaking halaga para makuha yung bagay na yon. Yung mga tipong ganun. So, hindi rin yan magtatagal kasi hindi pure yung intention ninyo. Kasi pinilit lang. So, ayan po. Hayaan nyo lang na may mga pagbabago na mangyari sa life ninyo dito. Basta always give your best. At wala kayong pagsisisihan. Everything will be good. So, ayan lang po. At, nga pala, kung meron kayong gustong i-manifest, ayan. Basta ang ano nyo lang ha, huwag kayong magmamanifest ng specific na tao, yung name ba ng tao. Okay lang yung ugali. 'Di ba? Sabihin nyo yung ugali na gusto nyo sa isang tao. Ganon. Pero yung magmamanifest kayo, sana po si ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tsaka alisin nyo yung sana pag magwi-wish kayo. Okay? So, gawin nyo to. Kung Thursday, gagawin nyo to about money yan. Kung Friday naman, ang wish niyo is about dapat sa love. So, maghanda po kayo ng snack ninyo. Favorite ninyong kainin, snacks. Kahit ilang piraso lang po yan. Pwedeng candy for some of you. Tapos, ang gawin nyo is, bilad nyo lang po yan sa araw. Basta makita nyo na sumikat na yung araw, bilad nyo na hanggang 8 a.m. Kahit ilang oras lang or minutes lang, okay na. Oo. Tapos, after 24 hours po ninyo, tsaka nyo kainin. Basta pag nag-wish kayo doon, pour your heart out. Huwag kayong mahiya kahit ano yung gusto nyong sabihin. Basta wag lang kayong magmamanifest ng tao. Hindi po yan mangyayari. Madidistract lang kayo kapag ganun. Yun yung gawin nyo.
So, ayan po. Ayan. Isang way of manifestation. Isang way po natin yan. For for our wishes. Kaya lang, hindi ko na kasi masyadong nasasabi yung about sa full moon, Oo, kasi iba sa atin, it's either tulog na tayo, pagod na tayo. So, sa umaga nyo na lang gawin. Thursday or Friday. Depende sa wish ninyo. So, ayan lang po. Maraming salamat and mag-iingat po kayo always.